A rock star cannot play without his electric guitar, but a true treasure hunter can operate without his metal detector only by the use of his knowledge, wisdom, prowess in decoding treasure codes in science. Hello lovely people all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, and all over the world. Meron tayong mga kapiyats na nanonood ngayon. Maraming salamat at sa inyo bago pa lamang sa channel, you are welcome here. Pero magpaalala guys, merong mga nanalo doon sa Good News Daily TV ng 3 compass na magagamit nyo as a tool for treasure hunting at pwedeng souvenir. Kaya i-check nyo guys ang The Good News Daily TV channel natin. Baka pangalan mo ang napili doon. Ako'y nag-iwan ng message doon sa 3 maswerteng patrons. At ngayon, bago tayo magpatuloy, shoutout portion naman tayo. Ayan, shoutout kay Masayon Marlon, Jumari Abelia, Pangos Silvester, Kenneth Famor, Arlen Palera Santos, and also shout out kay Ranz Snap, Stephen Catilo, Joel De Gilmo, Franklin Dunglal, Efraim Barbanya, also to Maria Deta, Online Shop Unbox, Miguel Palo, Jose Sibil, One Piece Bikers TV, and also to Lito Taburada, Lilibet Pascual, Alfie Tuluza, Raul Riquillo, at kay Nano C, Pedro RD TV, Maribel Quirog, Mount Sinai. Also shout out kay Marilu Chu. Alright mga katiyats, welcome back and sit back and relax. Ako na ang bahalang mag-analyze sa inyong treasure site. Maraming salamat. Ngayon ay ito'y na partial analyze ko na noon guys. Kaya lang ang mga picture noon ay nasa loob ng karamihan nasa loob ng bato at wala masyadong sa labas. Ngayon ay binalikan ko ito kasi pinadala muli ng ating mga katiits ang lahat ng bato na may marka. At nakita ko na talagang legit markers ito for multiple treasures. Merong sa palagay ko ay 3 treasure na nakalagay dito. Ito'y general treasure, hindi ito basta-basta. Kasi ang malaking bato na yan ay kinorte yung dulo na magmuka siyang yung parang ulo ng snake or ulo ng itong electric eel or igat or kasili sa Bisaya. Okay guys, at kung napansin nyo, yung kasili may mata yun dito, ito may mata rin siya. At meron din siyang hingaan kunti. Di ba yung isda may butas siya na maliit sa ilong? Ayan, meron din siya. At kung napansin nyo, ang kasili ay meron din yan mga butas-butas na ganito malapit sa kanyang hasang o sa kanyang tinga. Ngunit ito ay nag-symbolize to guys ng distance na tagwa 1 meter lang ito sa palagay ko. Kasi distances, so siya nagsasabi ng 5 meters. Ngayon ay saan ba ito nakapoint? Okay, baliktad ito guys, di ba nakaganito ito? Ang kanyang mga dots ay naka-incline. Kung i-connect natin, naka-incline yan papunta diyan. Pero ang totoo niyan ay mirror yan, papunta yan dito sa direksyon na ito, at ito ang sinusunod niya ang ilong. At pati itong mata ay meron niyang nakalagay diyan na parang ano yan, parang square ba yan o bilog. At ito ay naka-enclose siya sa parang letter C. At alam naman natin mga katiits na ang letter C na ganyan, lalo na pag mayroong symbol yan sa gitna, yan ay treasure
inside the rock. Okay? Inside the rock, kaya lang, pinupuntiryan niya doon sa unahan. 5 meters, sabi sa mga butas dito, ay 5 meters, tinitingnan niya doon sa unahan. Kaya tingnan natin sa unahan kung ano ang meron dito sa ibang picture. Okay, ito yung picture guys na nandito yung ilong ng isda. Nagaganyan yung mata niya. At naka-point yan dyan. At yan ay 5 meters yan. Yung ulo ng isda ay 5 meters sa bato na ito. Ngayon, meron akong nakita guys sa bato na ito na napaka-importante na marka. Ito yung letter C. Kaya nakita niyo ba? Kung saan nakaharap ang letter C. Ayan. Kung saan niya nakaharap diyan, nandyan lang sa portion na ito ang treasure. Kasi C is treasure beside the rock or under the rock. Ngayon ay dito ay inulit na naman yan. Nandito ito yung letter C pa rin to. At nakaharap siya diyan. So pwedeng sa likod ng bato na ito or pwede sa ilalim ng puno. Kasi letter C siya, treasure under the rock or treasure beside the rock. Hindi siya enclose the rock kasi kung yung may dot lang ang enclose, yan ay treasure beside the rock. Nagbibigay lang ng direksyon ang C. Okay, kaya tinuturo niya yan. Ang opening ng C, itong kanyang baba, ito yung nag-point, hindi yung likod. So ito ang pointer. Okay, kaya magandang mga treasure marker ito guys, lalo na dito. Nagsabi siya na merong treasure box. Ito. Sabi ng marka na ito, merong treasure box. Treasure on the spot. Ako dito. Ako ay treasure on the spot. Hanapin niyo ako. Malapit lang ako. Hindi na ito lalayo guys kasi pag treasure on the spot, nasa 3 meter lang ang pinakamalayo niyan. Nasa gilid lang yan ng mga bato. Kaya itong third eye na ninyo, yung senses nyo ang sundin nyo. Basta't ang treasure ay nandito lang guys sa area na ito. Ito. Diyan. Ngayon tingnan natin sa inyong mapa para mas makumpleto natin. Ito yan, ang kabuuan. Okay, ito yung nagka-close up na to guys. Ayan. Sobrang close up naman. Okay, ito na lang tayo. Ngayon kung nakita nyo guys ang mata, di ba nandito ang mata? Triangle pala ito na naka-point din papunta rito. At ito ang sundin natin, sabi niya 4 meters plus 1 ito. So nakaganyan pala ito. Papunta rin doon. So hanapin natin ang 5 meters papunta dito. Yan din ang tinuturo nitong ilong ng igat. So 5 meters galing dito ang heart. Napakagandang yung heart na yan. Pag nakatagilid ang heart guys, meaning to say hindi under, hindi on the spot ang treasure kundi hakbang ka pa. Karamihan ng treasure na nakabaon, sabi ko sa inyo kanina, di ba? Sabi ko 5 meters ang karamihan ng nakuha. So eksakto, ang heart na ito ay 5 meters hanggang dito sa kahoy. At yung tabi ng kahoy guys, kung nakita nyo, nandun yung C. Ito. Kulayan natin ng iba. Ito yung kahoy at nandito lang ang C. So sa may kahoy talaga. Ayan, ito yung kahoy. Nandito yung C na tabunan lang. At dito, meron namang letter C dito.
Kaya ito yung nakapoint sa kahoy. Ito naman na C ay nakapoint dito sa portion dito guys, ito. So ang mabuti dito gawin guys, kasi ito ay treasure enclosed in the rock or treasure beside the rock or treasure below the rock. Kaya ang dalhin nyo dyan ay wag na yung metal detector, tumutunog yun sa mga bato. Maso lang, yung sledgehammer. Tapos pukpukin nyo lahat ng bato dyan na malapit dito sa letter C. Sa tansya ko, ang item na tinuturo nitong letter C ay dito lang na portion guys, ito. Ayan lang. Kasi ang heart, nagsasabi din ng heart na 5 meters. Ito. Sabi ng heart, 5 meters papunta dyan. So dito talaga na area. At itong mga dot rin dito, nakaganyan siya, papunta rin siya dyan. Sabi ng dot, 5 meters, 5 kami. So 5 kami. Kung tigwa 1 meter lang ang value ng dot sa ano na ito guys, hindi 5 meters. Kasi kung 5, 25, lalayo na siya sa mga ito. Ang pinupoint kasi, ang nandito na mga symbol ay treasure on the spot, itong square. Itong square guys, isa ito sa mga importante na nagpahiwatig na dito lang banda or dito lang talaga na portion ang item. Karamihan ng treasure na square, ang treasure ay nasa likod ng bato. Kaya ang likod niya ay ito. Dito na portion, likod niya ito. At ang C ay nagsasabi na treasure below the rock, beside the rock. Ganon din dito may letter C. Kaya ang first digging spot natin or ang first treasure site natin ay itong binilugan ko guys. Dito kayo muna mag-concentrate. Ito na portion. Okay, pukpukin nyo lang ang mga bato dyan. Pagtutunog na hollow rock, yan na yan. Okay, at dahil sinasabi palagi dito na palaging mayroong letter C, treasure, ang kahulugan ay treasure in the rock, under the rock, or inside the rock. Itong dito naman na C na medyo hindi siya ganyan lang na pagka-curve. Mayroong triangle. Ayan. Kung hindi yan dyan guys, kung hindi yan dyan, kasi ang ilong ng igat, itong ilong niya ay pointer din yan na papunta dito. Ngayon, kung wala kayong makita dyan sa treasure site number 1 natin, ito, kung wala dyan, huwag kayong magmadali guys. Dapat aabutin kayo dyan ng yung unang treasure site, dapat mga 1 linggo dyan. Dahan-dahan lang ang trabaho. Gawin lang na pastime. Half day is kalahating araw. Ang kalahating araw ay itrabaho nyo sa inyong trabaho, and then half day ay itrabaho nyo rin dyan. Hati-hati lang. Okay, ngayon dahil sa sinasabi niya talaga na mayroong treasure inside the rock, ang mga letter C na yan ay nagsasabi na treasure inside the rock. Itong malalim na butas dito guys ay tingnan nyo talaga yan. Kunin nyo ang mga dumi diyan, ang mga lupa diyan na pumasok, kunin nyo. At tingnan nyo kung ano ang laman. And then, ito i-decode natin itong C na hindi natin pagbasihan ang ilong ng higad. So ito, kung ito ang C, kapalan natin ang lapis. Kung ito ang C guys, and then ito yung item, ang triangle, ito ay binasi natin na wala yung ulo ng higad, kung ganyan lang, C lang talaga. Ang direksyon nito ay baliktad, papunta ang direksyon dito guys, sa ibabaw. Kaya itong ibabaw ng bato, alam ko na malapad yan. Ito malapad yan sa ibabaw, pwede ngang maglagay dyan ng ng salaset.
Pukpukin nyo rin itong ibabaw guys ng maso. Ang lahat ng parte dyan, pag merong tumutunog, merong itong hollow chamber or merong concealed chamber, concealed yung nakatago, na tinakpan lamang ng semento dyan. Yan ang tinuturo ng mata na baliktad. Okay. Kanina ay pumunta tayo dito kasi pinagbasihan natin ang kanyang ilong. Kaya pumunta na rin tayo dito. Ngayon, kung walang ilong, hindi natin pagbasihan ang ulo ng higad. Itong symbol na ito ay papunta yan dito na portion sa itaas. Wala na mga ibang bato dyan, kundi ang ibabaw ng bato na malapad. Kaya we have two treasure site. Ito yung pangalawa na bato guys. Sa loob ng bato na yan, meron talagang nakatago dyan na treasure. Kaya pukpukin nyo ang lahat ng parte ng bato na yan. Lalo na itong dito. Linisin nyo yan at tingnan ang loob. And lastly, kung ito guys ay pwede nyong pasukin itong loob nito doon, tingnan nyo ang tiyan. Ang tiyan nitong igat, ang meaning ng tiyan ay lalagyan ng pagkain, di ba? At ano nga ba ang kinakain ng igat? Pwedeng magsimbolo ang tiyan ng igat ng depository. Di ba? Pwedeng treasure bunker ang tiyan ng igat. Pwedeng dyan ipasok sa tiyan ng igat ang treasure. Kaya tingnan nyo rin, pukpukin nyo rin ang tiyan nito, ang ibabaw. Pag tutunog na halo yan, nandyan lang. Okay, ayan ang ating suspect na pangatlo. Itong loob nito na portion guys, pasukin nyo. At ang ibabaw, yung parang kisami, yan ang tiyan ng higad, ng igat, ng electric eel, ay pukpukin nyo rin ng maso. Huwag na kayong magdala ng detector, palaging tumutunog ang detector pag tumatama sa mga malalaking bato. Mas maganda yung maso. Tutunog lang talaga yung kung hollow ang bato. Okay. Ganyan lang ang aking pag-analyze guys. Sana ay matagpuan nyo na. Huwag kayong sumurinder dyan. Yan ay multiple treasure site na lugar. Sa tansya ko ay mayroong 2 hanggang 3 nakalagay dyan. Isa ang nakabaon, 2 ang nasa bato. Kasi yung 2 yung letter C. So 2 ang nasa loob ng bato at isa ang nakabaon. Okay, at ako'y magpaalam na. May the fortune be with you guys. God bless you all and take care from illness. Ciao for now.